Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa loob ng tahanan, itinatanim ang punla ng pag-iibigan. Tapos ay dinidiligan ito ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Ikaw kabarangay, anong klaseng miyembro ka ng inyong sambahayan? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin na kapwa ko ay super addict din sa programa ninyong Barangay Love Stories. Hanggang ngayon ay hindi ko akalain na magdidesisyon akong sumulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang life story ko. Umaasa ako na sana'y kapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kapuso natin. Kung tatanungin ninyo ako kung paano ko na-discover ang Barangay Love Stories ay suki kasi ako sa mga ukayan dati. Tapos sa isang beses, may napakinggan akong istorya na inere ninyo. Sa sobrang invested ko ay tinagalan ko ang paghahanap ng damit na bibilhin ko para masubaybayan ko po ang inyong kwento. Simula nga noon ay inabangan ko na kayo sa radyo tuwing tanghali at pinakikinggan maging sa online. Pero bago ko po ipagpatuloy ang ibabahagi ko ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si Avi, 30 years old at taga Marikina. Nagtatrabaho po ako sa isang private company sa lugar namin, Papa Dudut. Isa po ako sa mga pinaka-paborito kong tema sa mga kwentong ini-air ninyo ay tungkol sa pamilya. Nakaka-relate po kasi ako. Lalo na at malaki po ang kinalaman noon sa nais kong ikwento. Aminado po kasi ako na naging pasaway ako noong kabataan ko. Yung bang tipong lahat ng tao ay naghahangad ng mabuting pamilya na kinalakhan ko. Pero ako yung hindi nakaka-appreciate at iyon po yung bagay na labis kong pinagsisihan. Sabi ko pa sa sarili ko kung maibabalik ko lang ang panahon ay hindi ko na sana ginawa yung mga bagay na nagawa ko na, Papa Dudut. Kumakain na po pala kayo, hindi nyo man lang ako tinawag. Sorry, Avi. Akala ko tulog ka. Tulog? Nandun lang ako sa kwarto. Kung nandun ka lang sa kwarto, edi sana kanina mo pa narinig yung tawag ko sa'yo. Maupo ka na, Avi, tapos kumain ka na rin. Grabe kayo sa akin, ma. Anak nyo rin naman ako ni Papa. Bakit parang feeling ko hindi? Porke mas paborito nyo si Kuya PJ? Saan naman ang galing yan? Pareho tayong mahal ni na Mama at Papa. Hindi kaya. Siguro mahal nila ako pero mas lamang yung pagmamahal nila sa'yo, Kuya. Huwag ka na nga magkunwaring hindi mo yun ramdam. Masyado ka. Abby, kailan mo pa natutunang bastusin kuya mo? Baka nakakalimutan mo sinong matanda sa inyo. Hindi ko po nakakalimutan yun, ma. Kaya nga kinukuya-kuya ko pa rin si Kuya, 'di ba? Ano bang problema mong bata ka? Nagtatampo ka ba kasi hindi ka namin tinawag para kumain? Di lumabas din yung totoo. Di nyo talaga ako tinawag. Gusto nyo talaga ako magutom kasi si Kuya lang mahal nyo pa. Huwag mong sagutin ng ganyan si Papa. He, palibhasa pabor na pabor sa'yo mga magulang natin. Nagkataon lang na mabait ang kuya mo kaysa sa'yo, kaya sige, sabihin mo, paano kami matutuwa sa'yo? Ganon na rin yun, ma. Hindi nyo ako gusto. Gusto ka nila, Mama, kasi anak ka rin nila. Kung gusto nga nila ako, sana hindi nila kami pinaghiwalay ng boyfriend ko. Ikaw kasi talaga, Kuya, yung may kasalanan nito. Masyado kang sumbungero. Kung hindi mo sinabi kina Mama at Papa na may boyfriend ako, di sana kami pa. Hindi sana ako heartbroken ngayon at nagmumukbok dun sa kwarto. Ay,
Hindi ko naman intensyon na paghiwalayin kayo. Hindi raw intensyon. Pwede ba? Hilig mong magmalinis eh. Avi, tumahimik ka na, pwede? Kasi kahit nasa harap tayo ng pagkain, makakatikim ka sa aking bata ka. Hindi na po ako bata. 18 na po ako, ma. Nung panahon namin, bata pa yung 18. Kaya huwag ka mga tuwiran dyan. Kundi papalunok ko sa iyo yung panandok. Mahal, uminahon ka. Tama si Papa, Ma. Baka po mapaano kayo. Baka tumaas yung blood pressure nyo. Yan kasing kapatid mo. Kala mo kung sino makapagsalita. Hoy, babae ka. Leader ng mga tambay sa kanto sa kabasagulero yung pinagmamalaki mong nobyo. Kaya paano hindi namin kayo paghihiwalay ng papa mo? Sige nga. Naturingan ka pa namang nag-aaral pero pipili ka lang ng lalaking makakarelasyon? Yung pa talagang laging napapablatter? Tama ang mama mo. Tsaka bata ka pa para sa pagbo-boyfriend na yan. Pag-aaral mo at tupagin mo, nak. Dami mong mababang grado, baka bumagsak ka. Palibhasa hindi nyo alam yung inspirasyon sa pag-aaral pag may boyfriend kayo. Kayo kasi… Ano? Sige, tatamaan ka na sa akin. Ma, tama na po. Avi, lalo mo lang dinadagdagan atraso mo kina mama eh. May punto naman sila. Iniisip lang nila kapakanan mo. 18 ka pa lang. Mapupusok yung edad na yan. Paano kung nabuntis ka ng lalaking yun tapos takasan ka? Masyado naman malayong narating mo, kuya. Sinasabi ko lang ang mga posibilidad. Sang-ayon ako sa kuya mo, nak. Kaya makinig ka sa kanya. Buti nga may kuya ka na iniisip ka eh. Yung ibang mga kuya dyan walang pakialam sa mga kapatid nila. Sana kasi nawalan na lang ng pakialam sa akin si kuya para hindi niya kami isusumbong sa inyo. Pambihira, Avi. Ikaw na nga tong mali, ikaw pang may ganang gumanyan. Umiikot-ikot pa yung mata mo, ha? Dudukutin ko yan. Magkapatid kami ni Kuya PJ sa ina kasi anak siya ni mama sa best friend nito na maagang namatay dahil sa sakit. Tapos saka nakilala ni mama ang papa ko na kinakasama niya ng mga panahong yon. Pakiramdam ko ay paborito ng mga magulang ko si Kuya PJ kasi mabait ito, matalino, hindi bulakbol sa klase at masipag. Kabaliktaran ko siya, Papa Dudut, dahil rebelde ako, pasaway at palasagot kina mama at papa. Feeling ko kasi out of place ako sa pamilya namin kahit lagi nilang sinasabi na hindi yon totoo. Lalo na sina mama at kuya. Minsan na ring pumasok sa isipan ko na paano kung hindi namatay ang tatay ng kuya ko. E di sana hindi nagkakilala sina mama at papa at hindi rin ako pinanganak sa mundo. Mas okay pa yon kaysa maging miyembro ng pamilya nilang tatlo, Papa Dudut. Ewan ko ba, siguro impluwensya na rin ng barkada at social media. Kaya feeling ko ay kawawa ako ng mga panahong yon. Nagpatuloy pa po ang pagiging suwail kong anak. Tinanim ko sa isipan ko na mas mabuti na lamang na mabuhay ako na hindi kasama ang pamilya ko. Dahil naniniwala ako na sakit nila ako sa ulo. Umabot na rin po sa punto na hindi ko na pinakinggan ang mga sinasabi nila sa akin. Lalo na sina mama at si kuya. Bukod doon ay pinabayaan ko na rin ng tuluyan ang pag-aaral ko. Lalo na noong nagkabalikan kami ng boyfriend kong tambay sa kanto at basagulero. Nilihim ko po yun sa mga magulang ko kasi ayaw nilang magkaroon kami ng relasyon. At dahil nag-aaral pa po ako ng time na yon pero nalaman pa rin nila, Papa Dudut. Nagalit sa akin ang husto sina mama at papa pero pinagsabihan lamang ako ni Kuya PJ sa mahinahong paraan. Minasama ko pa rin yon kaya isang gabi ay naglayas ako sa bahay namin at tumuloy sa lugar ng boyfriend ko. Doon na nga po may nangyari sa amin. Nagkabaranggayan pa nga kami nung nalaman ni na mama kung sino ang kasama ko, Papa Dudut. Grabe yung iskandalo at kahihiyang sinapit ko kasi kahit sa harap ni Kapitan, walang preno ang bunganga ni mama. Noong magkaarenglohan ay sinermonan pa rin niya ako hanggang makauwi kami sa bahay. Pakiramdam ko ay batang musmos ako ng mga panahong yon samantalang meron naman akong sariling pag-iisip. Dahil nga sa mga nangyari lalong naghigpit sa akin ang mga magulang namin, Papa Dudut. Bantay sarado nila ako kahit hanggang pagpasok sa eskwelahan. Parang gusto ko na lamang tumigil kasi hiyang-hiya pa rin ako sa mga nangyari, Papa Dudut.
Lumipas nga ang mga araw, nagkatotoo ang kinakatakutan ko matapos akong hindi datnan at mas lalo po akong naalarma nang malaman kong buntis ako. Tumakas po ako noon sa amin para sabihin sa boyfriend ko ang balita, pero sinabi niya sa akin na hindi niya pananagutan ang dinadala ko. Nakipaghiwalay siya sa akin ng araw na yon at pinalayas ako sa kanila matapos niyang sabihin sa akin na ayaw na niyang masangkot sa magulo kong pamilya. Umuwi po akong luhaan, lito at naguguluhan, Papa Dudut. Mga ilang araw ko pong itinago ang pinagbubuntis ko at mas nadagdagan lamang yung frustration ko nang malaman kong umalis na sa barangay namin ang tatay ng anak ko para tuluyan akong takbuhan, Papa Dudut. Sorry na po kasi. Ewan ko ba naman sa yung bata ka? Bakit kasi ngayon mo lang sinabi yung tungkol sa pagbubuntis mo? O tapos ngayon ano? Nakatakas na sa responsibilidad yung hudas na lalaking yon. Sige nga, saglupalop ng daigdig natin hahanapin yon. Plano niyo pa siyang hanapin? Di ba ayaw niyo nga po sa kanya? Huwag mo nang sagutin si Mama. Kausapin mo yung anak mo. Kasi pag hindi ako nakapagpigil, mata lang yan walang latay. Kumalma ka muna, mahal. Ano nang gagawin ko, Ma? Hindi pa po ako handang maging nanay. Anong hindi handa? Nung bumuka ka, naisip mo ba yung kaakibat na responsibilidad pag nabuntis ka? Hirap kasi sa'yo, masyado kang mapusok. Tapos suwail ka pa. O, kita mo na nangyari? Hindi na natin mababago yung nangyari. Siguro tanggapin na lang natin yung baby sa tiyan ng anak natin, mahal. Apo pa rin naman natin yung batang dinadala niya. Avi, kahit hindi ka pa handang maging nanay, kailangan mong pangatawanan yung pagbubuntis mo, anak. Mas malaking kasalanan sa Diyos kung ipalalaglag mo yan. Hindi mo ipalalaglag ang apo namin, Avi! Kilabutan ka nga! Ma, hindi ko naman po sinabing gagawin ko yun sa baby ko. Ang sa akin lang, natatakot po ako. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi… Kaya nandito kami ni na Mama at Papa para alalayan ka, para tulungan ka. Kahit na nagagalit si na Mama, mahal ka nila. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Anong mahal? Kulang na lang balatan ako ng buhay ni Mama kanina lang. Kung hindi pa ako umiyak, hindi pa siya hihinahon. Aba malamang! Anong gusto mong gawin ko? Magpa-party matapos malamang nabuntis ka nung damuhong yon? Tapos tinakasan ka lang? Ay napakagaling! Mahal, yung blood pressure mo. Yang kasing anak mo, hindi ko alam kung kanino nagmana. Napakasutel! Palasagot pa, parang hindi natatakot sa atin. Normal na reaksyon yun. Kasi sinuway mo na naman sina Mama at Papa. Kaya sila nagagalit sa nangyari. Kasi agrabyado ka rito, Avi. Sana imbis na umasal ka ng ganyan, ma-realize mo yung mga mali mo at ayusin mo yung sarili mo. Lalo na ngayon na magkakaanak ka na. Ayan ka na naman eh. Nagmamagaling ka na naman, kuya. Alam ko na sinasabi mo lang yan kasi gusto mong magpabida kina Mama at Papa. Tanong lang ha, tanong lang. Hindi ka ba napapagod maging bida-bida? Namumuro ka na talagang babae ka ha? Wala ka nang takot sa mga binibitiwan mong salita. Ayan, nagagalit na naman kayo sa akin. Hindi niyo talaga ako mahal. Sana talaga sumama na lang ako sa boyfriend kong makipagtanan. Yan ang wag mong gagawin. Kasi baka lalong mapariwara ang buhay mo. Manghuhula ka ba? Hindi naman, di ba? Tumigil ka na, Avi. Hindi mo ba nakikita na nag-aalala lang sa iyong kuya mo? Pati kami ng mama mo rito. Kaya paanong di man lang sumagi ang bagay na yon dyan sa kokote mo? Hindi ka namin pinag-aral para maging bastos. Hindi ka namin pinalaki para magpabuntis sa kung sino-sinong lalaki. Tsaka saan ba galing yung katapangan mong wala sa lugar? Tapos ikaw pa itong may ganang umiyak-iyak dyan. Kasalanan mo naman kung bakit nangyari sa'yo yan. Alam nyo ng kuya mo na bihira lang akong magalit at magsalita. Pero hindi ko na kayang manahimik ngayon. Kung hindi mo aayusin ang buhay mo, bukas ang pinto. Mag-alsabalutan ka na. Ihahatid pa kita sa sakayan ng tricycle.
Tahimik na tao lamang po ang papa ko at noon lamang siya nagalit, Papa Dudut. Kaya hindi na po ako nagsalita pa noon. Aaminin kong kinailangan ko ng tulong ng aking pamilya dahil lugmok na lugmok po ako sa mga panahong yon. Naisip ko pa ngang ipalaglag ang baby ko pero natakot ako sa karma, Papa Dudut. Kaya naman pinangatawanan ko po ang pagbubuntis ko sa kanya kahit tinakasan ako ng ama niya. Hindi po naging madali ang lahat kahit na katulong ko ang aking pamilya dahil ramdam ko ang disappointment nila sa akin. Lalo na ang mga magulang ko, Papa Dudut. Sa school naman ay ramdam kong palihim akong kinukutya ng mga kaklase ko nang lumaki na ang tiyan ko kaya tuluyan na akong huminto sa pag-aaral. Meron po kaming tindahan at bigasan sa bahay namin, Papa Dudut, na siyang negosyo ng mama ko. Private employee naman si Papa sa isang bangko samantalang si Kuya PJ ay nasa 3 taon sa kolehiyo sa kursong Chemical Engineering. Hindi po kami mayaman pero hindi rin naman kami naghihirap. Para may silbi naman ako sa bahay namin ay tumutulong po ako kay mama sa pagbabantay at pagtitinda ng tindahan. Tapos nagkaroon kami ng pag-uusap ni mama tungkol sa pagbabalik eskwela ko sa oras na makapanganak na ako. Mabilis po na lumipas ang 9 na buwan. Nagsilang po ako ng isang healthy baby boy at pagkaraan ng 5 buwan, bumalik na ako sa pag-aaral. Pero aaminin kong medyo napabarkada ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Si Kuya PJ po ang tumayong parang tatay sa anak ko, Papa Dudut. Napaka hands-on kasi niya, lalo kung wala siyang pasok sa eskwelahan o kung kahit may pasok man siya ay hindi niya nakakalimutang alagaan kahit saglit ang anak ko. Masaya ako kasi napapakiusapan ko rin siyang bantayan ng baby ko kapag may kunwaring groupings kami ng mga kaklase ko. Pero ang totoo ay tumatambay lang naman ako sa kanila para matakasan ang pag-aalaga sa sarili kong anak. Minsan late na akong umuuwi sa amin at naaabutan ko na lamang si Kuya PJ na nagpapatulog sa baby ko. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero wala sa puso ko ang pagiging nanay ng mga panahon na yon. Sa totoo lang, pag nakikita ko yung baby ko ay naaalala ko sa kanya yung peste niyang tatay na nang iwan sa amin. Nagagalit po ako at nalulungkot kaya malayo ang loob ko sa sarili kong anak, Papa Dudut. Sina Mama at Papa ang nakapansin noon kaya pinagsabihan nila ako. Pero minasama ko yon. Nagtampo ako sa kanila at nagtanim ng hinanakit. Lalo ko silang hindi pinakinggan, sa halip ay sinunod ko po ang gusto ko. Mas nagbuhay dalaga ko. Kinalimutan ko yung anak ko dahil tiwala naman akong hindi siya pababayaan ng mga magulang at kuya ko. Naisip ko nga na sana si Kuya PJ na lang ang tatay ng baby ko kasi parang anak na talaga ang turing niya sa pamangkin niya. Pero dahil sa ugali niyang yon, lalo siyang minahal ng mga magulang namin, Papa Dudut. Isang gabi, umuwi po ako sa bahay na nakainom at saktong nandun si Kuya PJ. Yung simpleng usapan namin at pag-call out niya sa akin ay nauwi po sa mainit-init na pagtatalo. Pati ba naman pag inom ko sinisita mo rin ngayon, kuya? Yung totoo, ikaw talaga tatay ko, no? Anak mo ba ako? Sabihin mo na, matatanggap ko naman. Kung ano-anong pumapasok sa utak mo na hindi na tama, yan na siguro yung epekto ng alak sa'yo. Walang kinalaman yung alak dito, kaya wag kang nambibintang. Masyado kang ano eh. Kung hindi alak ang dahilan kaya ganyan ka magsalita, ibig sabihin, natural na sa'yo maging bastos. Sa bagay, lagi mo nga palang sinasagot sina Mama at Papa, kaya ano pa bang bago dun? O kita mo na? Lumabas din ang tunay na kulay mo? Nagkukunwari ka lang na mabait.
na gusto mo ko pati yung anak ko. Pero yung totoo, ayaw mo talaga sa akin. Baka nga gabi-gabi mong pinagdarasal na sana mawala na lang ako rito sa bahay natin para masolo mo yung pagmamahal ng mga magulang natin. Hindi totoo yan. Kung may pinagdadasal man ako, yun ay yung magbago ka na. Ay, may anak ka na eh. Pero bakit kung umasta ka pa rin parang katulad ng dati? Yung 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 suwail? Yung bastos? Yung walang modong anak at kapatid? Ang akin lang, akala ko magbabago ka na. Lalo ngayong may baby ka na. Nagbalik ka na nga sa pag-aaral, di ba? Dapat mas magsikap ka para makatapos ka. Hindi yung ganyan. Ano bang alam mo sa pag-aaral ko? Nagsisikap ako para lang sabihin ko sa'yo, no? Nakita ko yung mga class card mo. Puro incomplete at 3. Meron ka pang 5. Yung mga test paper mo, kulelat. Yan ba yung sinasabi mo nagsisikap? Nakita mo na? Paano mo nakita? Pinakialaman mo? Hindi ko naman sinasadya na… Avi, ano ba? Bakit ka nangahampas? Napaka-epal mo kasi, kuya! Ako pa ngayon ang epal? Hanggang kailan mo planong itago yung mga bagsak mong grado? Plano mo na namang magsinungaling kina mama at papa na nag-aaral ka ng mabuti kahit puro ka lang lakwatsa. Tapos ngayon natuto ka ng uminom. Pag nalaman nila yan, pagbalik nila galing probinsya, siguradong magagalit sila sa'yo. Malalaman lang naman nila kung sasabihin mo, di ba? Diyan ka naman magaling eh. Yung magsumbong. Ilang beses mo na akong sinumbong kaya maraming beses na rin ako nalintikan. Ikaw talaga yung kontrabida sa buhay ko. Tapos ang lakas mo lagi kina mama at papa kasi magaling kang magbait-baitan. Alam mo kuya, sana hindi na lang talaga ako pinanganak sa pamilyang to. Sana hindi na lang namatay yung tatay mo para di na rin nagkakilala sina mama at papa. Kasi parang palamuti lang naman ako sa pamilyang to. At ikaw, kumbaga sa Christmas tree, ikaw yung parol dun sa tuktok na laging tampulan ng atensyon kasi kumikinang-kinang. Naiinis ako sa'yo kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin yung nakikita ng mga magulang natin. Laging ikaw pa rin yung pinakamagaling, pinakamabait, pinakamatalino. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo nakikita yung pagmamahal at pag-aalala sa'yo ni na mama at papa. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang tiyaga nila sa'yo? Kahit napasaway ka, anak pa rin turing nila sa'yo. Utang na loob ko pa pala ngayon sa kanila yung bagay na yan? Ang gusto lang namin, ayusin mong sarili mo. Lalo ngayon na may anak ka na. Isipin mo lagi yung anak mo. Kahit siya na lang muna, para kahit paano may dahilan ka para magpakatino. Parang nagbago na pala yung isip ko. Dati kasi, mas gusto kong ako yung mawala sa bahay natin. Pero ngayon, parang gusto ko na sana ikaw na lang. Ano? Anong ibig mong sabihin? Seryoso ba yan? Hindi mo alam? Akala ko ba matalino ka? Dean's Lister ka nga, diba? Sana, kuya, mawala ka na lang. Sana, pagising ko bukas, wala ka na sa pamilya natin para gumaan-gaan naman yung buhay ko. Dala ng matinding galit at pagsiselos, nasabi ko po na sana'y mawala na si Kuya PJ. Hindi ko naman po yon sinasadya, Papa Dudut, pero hindi rin po ako nag-sorry sa kanya. Nakita ko po sa reaksyon sa mga mata ni Kuya na nasaktan siya dahil sa mga sinabi ko. Nang gabing yon ay umalis po ako sa bahay namin at nakitulog sa bahay ng kaklase kong babae. Bale, nagpalipas lamang ako ng sama ng loob. Pero alam kong kailangan ko pa rin umuwi sa bahay namin dahil may naiwan akong anak doon. Nakakailang po yung aura sa bahay kinabukasan, Papa Dudut. At ramdam na ramdam ko na hindi masaya ang parents ko sa pag-uugali ko nang dumating na ako. Para kung hindi natuto at daig ko pa yung tumatandang paurong. Ang totoo ay gusto ko pong umalis sa bahay namin at magsimula ng bagong buhay sa malayong lugar. Ayaw ko ring isama ang anak ko kasi hindi naman ako malapit sa kanya. Kinaiinisan ko nga siya, hindi ba? Pero wala pa po akong kakayahan ng mga panahon na yon dahil umaasa pa ako sa mga magulang namin. Alam kong marami sa mga kabarangay natin ang hindi natutuwa sa mga ugaling pinapakita ko.
Marahil yung iba sa inyo ay tatawagin pa akong walang utang na loob, pasaway, masama ang ugali at bastos. Hindi ko na po dedepensahan ang sarili ko kasi tama naman kayo. Sa totoo lang ay maging ako ay hindi na rin alam ang gagawin kung paano ko susupilin ang pagiging pasaway ko. Lumipas ang mga buwan, inararaos ko na lamang po ang kursong kinuha ko, Papa Dudut. Wala po akong konkretong plano kung paano makakaalis sa bahay namin kaya pinagpatuloy ko ang pakikisama sa aking pamilya. Kahit ramdam kong para sa kanila ay napakalaki kong kahihiyan sa pamilya namin, Papa Dudut. Kainis naman mag-Facebook. Dami kong nakikitang masakit sa mata. Valentine's pa naman. Buti pa tong kaklase kong hindi naman masyadong maganda. 5 flowers ang natanggap. Tapos may mamahaling chocolate pa. Magkano kaya binayad niya sa mga nagbigay sa kanya? Oh, tapos itong bida-bidang class president namin na mukha namang sabitan ng kaldero ang nguso. Hindi lang flowers, hindi lang chocolate, may pa-cake pa at banner from her boyfriend. Grabe. Tapos ako, nilibreng bulaklak sa mga batang yagid sa labas ng school namin. Walang nagbigay sa akin. Anak, maganda naman ang mama mo, 'di ba? Sexy pa. Pinipilahan ako dati ng mga manliligaw. Pero ewan ko ba ngayon? Daig ko pa yung nilalangaw. Ay, pating! Sino ba yun? Kitang busy ako magpaka-bitter dito eh. Hi Avi! Happy Valentine's! Ha? Kailan ka ba naging ganyang kasweet sa akin, kuya? Huwag ka nga. Hindi ako makikipag-away sa'yo ngayon, kaya huwag kang magsimula dyan. Oh, ano ba kasing kailangan mo? Saka, ano ba yung nasa likod ng kamay mo? Pauso ka. Eto ba? Oh, ayan. Mga pulang rosas para sa'yo. Akin to? Oo, Valentine's ngayon, di ba? Yung mga lalaki sa school namin, panay bigay ng mga bulaklak sa mga girlfriend nila. Kaso wala naman akong girlfriend, kaya naisipan kong bigyan na lang kayo nila mama. Kunin mo na, dali! Salamat, kuya. Ang babango tapos ang gaganda pa. Siyempre, alam kong paborito mo yan, kaya yan ang binili ko. Paano mo naman nalaman na paborito ko to? Hindi ko naman sinasabi sa'yo. Natandaan ko lang na lagi mong pinipitas yung mga pulang rosas ng kapitbahay natin nung bata ka pa. Tapos napagalitan ka pa nga ni mama. Pero umiyak ka lang. Tapos nung sumunod na araw, inulit mo ulit. Ayun, nagbayad tuloy si mama ng wala sa oras. Kasi dami mo nang napitas eh. Mahal na mahal nung kapitbahay natin yung mga bulaklak niya. Sa dami rin kasi ng tanim niya, yun lang mga pulang rosas ang gusto mo. Tapos inisip mo na yun ang paborito ko? Pwede naman kaya ako pinipitas kasi ayoko, 'di ba? Ibig sabihin, ayaw mo ng mga bulaklak na yan. Akin na, dali. Charot lang, di ka na mabiro. Masyado kang seryoso sa buhay, kuya. Siyempre, paborito ko ang mga pulang rosas, kaya wala nang bawian. Binigay mo na eh. Thank you. Basta yun na yun. Walang anuman. Masaya ako kasi nagustuhan mo. Hala, puntahan ko lang yung pamangkin ko ah. Hi baby boy! Nandito na ang paborito mong tito. Halika, buhatin kita. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Kantahan na lang kita, gusto mo? Malapit na tuloy ako maniwala na paborito ka niya kaysa sa akin. Dali mo kasi siyang patahanin. Magkasundo lang talaga kami ni baby. Siyempre paborito ka rin niya kasi mama ka niya. Ah, talaga? Kasi nung nakaraan inihian ako sa mukha ng batang yan. Natilamsikan pa mata ko ang hapdi tuloy. Oo, naalala ko nga yan. Akala namin ni na mama na paano ka na. Akala ko may sore eyes ka. Ah, kaya pala todo iwas ka sa akin noon tapos dumiretso ka kaagad sa lababo para maghugas ng kamay. Napaka mo talaga sa akin kahit kailan, kuya. Mabuti na yung nag-iingat. Nag-iingat mo mukha mo.
Oh, huwag ka nang magalit. Nakaraan na yun. Di ako galit, naalala ko lang naman. Tapos na-realize ko nakakatawa pala yung nangyari. Pero kasalanan pa rin ng batang yan kung bakit mahapdi at namula yung mata ko nun. Paglaki ng pamangkin ko, ikakwento ko yung ginawa niya sa'yo. Tapos sabay-sabay nating tatawanan yun. Sige, pero pag napikon ako kasi paulit-ulit na lang kayo, mananahimik na kayo ha? Noted, ma'am. Kuya, salamat ulit sa mga rosas ha. Kasi kasi ikaw lang yung nagbigay sa akin ng bulaklak ngayong araw. Kanina pa ako naiirita sa mga kaklase kong post ng mga natanggap nila ngayong Valentine's eh. Tapos sa akin wala man lang nagbigay kahit santan. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi Valentine's, makakatanggap ka sa akin ng bulaklak. Wag na, ayos na tong parosas mo. Sinabi ko lang kasi natuwa talaga ako. Na-appreciate ko. Hindi ko po inaasahan na bibigyan ako ng bulaklak ni Kuya PJ noong Valentine's Day kaya aaminin ko pong na-touch ako, Papa Dudut. Totoo po na thankful ako sa kanya at sa naging pag-uusap namin kahit na hindi pa ako masyadong panatag kasama siya ng matagal ng mga panahon na yon. Hindi kasi kami close at puro inis lamang ang nararamdaman ko sa kanya. Doon ko nga po na-realize na mabait talaga at sinserong tao si Kuya. Lalo na sa mga sinasabi niya at kinikilos. Masyado lamang akong nabulag sa selos kaya hindi ko po siya binigyan ng tsansa na mapalapit sa akin bilang kapatid niya. Unti-unting napagtanto ko na tama ang mga magulang namin kung bakit nila gusto ang ugali ni Kuya PJ. Doon na nga po ako nahiya sa sarili ko, Papa Dudut. Kasi sa dami ng pwede kong kainggitan ay kapatid ko pa talaga. Binigyan ko po ng pagkakataon ng sarili ko na mas mapalapit pa kay Kuya PJ, Papa Dudut. Kahit na noong unay nahihiya ako sa kanya pero lagi niyang sinasabi sa akin na wala akong dapat na ipag-alala dahil magkapatid kami. Napansin rin po ng mga magulang namin na ang relasyon namin ni Kuya kaya maging sila ay natuwa. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko po na belong ako sa pamilya ko. Kaya lang kung kailan umaayos na ang relasyon namin sa isa't isa ay saka naman biglang may nangyari. Naaksidente si Kuya PJ noong isang beses na pauwi siya galing sa eskwelahan nila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nadisgrasya po ang UV Express na sinasakyan ni Kuya PJ, Papa Dudut. Dahilan para magkaroon siya ng injuries. Kinailangan siyang dalhin sa ospital ng gabing yon. Siya pa rin naman ang tumawag sa amin para sabihin ang nangyari sa kanila at mabilis kaming kinain ng kaba. Mabuti na lang dahil inassure niya kami na nasa mabuti siyang kalagayan, Papa Dudut. Nang oras na yon ay agad na nagbihe sina Mama at Papa para puntahan si Kuya sa ospital. Gusto ko sanang sumama pero pinaiwan na ako ni Mama at ang baby ko. Sinabi ko na lamang sa kanila na balitaan ako from time to time at ganun nga ang ginawa nila. Hindi pa rin nakalabas sa ospital si Kuya PJ ng gabing yon dahil may tahi siya sa ulo at bali sa kanyang katawan. Natatakot si Mama na baka magkaroon ng komplikasyon kaya naman pinakonfine muna niya si Kuya ng ilang araw para obserbahan. Kinabukasan pagkagaling sa school ay binihisan ko ang baby ko at nagpasama ako kay Papa sa ospital para dalawin si Kuya PJ at palitan si Mama sa pagbabantay sa kanya. Kabado po ako pagdating namin doon kasi hindi talaga ako komportable sa ospital. Naalala ko kasi yung nanganak ako tapos may nauna sa aking pasyenteng nanay din sa ER pero hindi na sila nakasurvive ng baby niya. Pagdating namin sa kwarto kung nasaan si Kuya, naabutan namin silang nagkwekwentuhan ni Mama. Tapos noong magsalubong ang aming mga paningin, pareho kaming ngumiti sa isa't isa, Papa Dudut. Kita kong nagniningning ang mga mata ni Kuya lalo na nang makita niya
ang kanyang pamangkin, Papa Dudut. Sure ka bang okay ka na, kuya? Oo naman, mukha bang hindi? Oo, kasi tignan mo. Bali braso mo, tapos may tahi ka pa sa ulo. Nakakatakot. Ang sakit niyan. Medyo, pero malayo naman to sa bituka. Malayo nga, pero malapit sa ulo. Ay mali, sa ulo na mismo. Huwag mo akong patawanin. Baka bumuka tahi ko, sige ka. Kadiri! Grabe ka naman. Ikaw nga rin, may tahi nung Huwag nanganak. na natin pag-usapan yun, pwede. Matagal na yun, naghilom na. Yung tahi mo sa kabali sa braso, yun ang pagtuunan mong gumaling agad. Yes, ma'am. Huwag mo nga akong tawagin ganyan. Seryoso ako, kuya. Ay, yung totoo, natakot kami nung nalaman namin yung nangyari sa'yo. Pero mas natakot ako kasi ayaw kitang mawala. Alam ko naman na aksidente yung nangyari pero nakakainis pa rin. Ang balasubas ng ibang driver kaya nadamay kayo. Yun nga eh. Mabuti na lang talaga. Ito lang nangyari sa akin. Kasi baka kung may mas malala pa. Nasasabi ko lang na ayaw kitang mawala, di ba? Kaya wag ka nang magbanggit ng malala dyan, kuya. Sorry na. Hindi ko na uulitin. Nung nalaman namin yon, gusto ko na talagang sumama rito sa ospital pero iyak nang iyak si baby. Baka mahirapan sa biyahe sina mama at papa kaya sinabihan nila kami na may iwan na lang sa bahay natin at maghintay. Sanay naman ako mag-isa at maghintay pero that time ang hirap pala. Nakakainip tapos nakakatakot kasi baka kung ano na yung balitang matanggap ko. Paano kung nawala ka na? Paano kung… Oh, Avi, bakit ka umiiyak? Nagtatanong ka pa talaga? Siyempre tinakot mo kami. Buti na lang talaga ligtas ka, kuya. Oo, ligtas na ako. Huwag ka nang umiyak kasi ligtas na ako. Oh. Hindi ako mawawala sa inyo. Gagraduate pa ako. Magiging engineer. Tapos gagraduate ka rin. Nandun ako para maging supportive stage brother. Tapos lalaki pa yung pamangkin ko at tuturuan ko pa siya mag-basketball. Pinagsasabi mo, hindi ka nga naglalaro ng basketball, di ba? Na-injured yung binti mo nung nag-tryout ka. Di ko akalain na ganun ka kalampa. Sobra ka naman sa kuya mo. Pero joke lang. Tuturuan ko na lang mag-skydiving yung anak mo para mas intense. O di kaya mag-horseback riding. Bakit puro nakakamatay na sports yung sinasabi mo? Pinapagaan ko lang yung usapan. Ayoko kasing nakikita kang umiiyak. Bakit? Pangit ba ako umiyak? Sabihin mo na, hindi ako magagalit. Hindi, walang pangit sa pamilya natin. Teka, may naalala pala akong binili ko na ibibigay ko dapat sa'yo kagabi. Ha? Ano yun? Kunin mo dun sa bulsa ng bag ko, dali. Matutuwa ka. Siguraduhin mo lang kasi pinaiyak mo ko. Ano, nakita mo na? Sandali, ito ba yun? Oo, kunin mo dyan sa paper bag. Bookmark? Yup, tapos tingnan mo, personalized yan. May pangalan mo, tapos may mga bulaklak din. Ang ganda, kuya. Para ba talaga sa akin to? Baka naman sa nililigawan mo to ha, kapangalan ko lang. Para sa'yo talaga yan. Gumagawa niyan yung kaibigan ko. Gusto ko lang suportahan yung negosyo niya. Tapos, naisip kong pagawan ka. Kasi marami kang binabasang libro. Libangan mo na yun, di ba? Oo, pero nahihiya ako kasi… Kasi… Wala naman, na-appreciate ko lang. Ang ganda, lagi ko tong gagamitin. Dapat lang, kasi sayang naman kung hindi. Thank you ulit kuya ha. Na-appreciate ko yung mga binibigay mo kasi espesyal silang lahat. Espesyal ka rin sa akin. Kapatid kaya kita. Mahalaga ka sa akin. Mas masaya ako kapag napapasaya kita. Ang bait mo kuya. Bigla akong nahiya sa ugali ko sa'yo nung araw. Na-realize ko kung gaano ako kamaldita. Wala ka namang ginagawa sa akin. Tapos hiniling ko pa na sana mawala ka na. Kaya nga nung naaksidente ka,
Umiyak ako pag alis ni na mama at papa kasi akala ko nagkatotoo na yung sinabi ko. Maniwala ka, ayaw kitang mawala. Hindi ko sinasadya yung mga sinabi kong yun. Nagsisisi na ako. Naniniwala naman ako na hindi mo yun sinasadya. Kaya di ko na masyadong inisip. Saka pinoprotektahan ako ng Diyos. Yun kasi yung palagi kong dasal. Siyempre, kasama na dun yung kaligtasan nyo na pamilya ko. Hindi ako mawawala. Matagal-tagal pa tayong magsasama bilang pamilya. Walang pagsidlan ang kasiyahan sa puso ko, Papa Dudut, dahil niligtas ng Diyos si Kuya PJ mula sa kapahamakan. Kaya ng mga sumunod na araw ay nakalabas na po ng ospital ang kuya ko at nakauwi na sa bahay namin. Tapos pagkaraan pa ng ilang araw ay nakabalik na siya sa eskwelahan. Kaya lang ay kabado na si mama dahil sa nangyari. Pero pinaliwanag sa kanya ni kuya na aksidente yon at walang may gustong mangyari. Nangako na lamang siya na magdodoble ingat para hindi na masyadong mag-alala ang mga magulang namin. Doon ko po mas lalong na-appreciate si Kuya PJ, Papa Dudut. Meron siyang kakayahan na pagaanin ang loob ng mga taong mahalaga sa kanya sa pamamagitan ng mga salita niya. Hindi ko lang din po ramdam ang concern niya kundi nakikita ko rin po yon sa aksyon niya. Naisip ko na bakit ba ako nagselo sa kuya ko samantalang wala naman siyang ibang gusto kundi ang mapalapit lang sa akin bilang kapatid niya. Alam ko na hindi ko pwedeng balikan habang buhay yung mga bagay na nagawa ko na sa nakaraan. Bagkus dapat ko po yung itama at dapat akong bumawi sa mga pagkukulang ko sa aking pamilya at sarili. Kaya nga nagsikap ako sa pag-aaral ko, Papa Dudut, habang mas lalong nagiging mabuting ina sa anak ko. Ramdam ko na nakaalalay sa akin ang pamilya ko, lalo na ang mga magulang ko at si Kuya PJ. Sa bagay, sino-sino ba naman ang malalapitan natin? Kundi pamilya lang din natin, hindi ba? Sila po at ang anak ko ang ginawa kong inspirasyon para makapagtapos sa pag-aaral at mas maging mabuting tao, Papa Dudut. Grabe ma, ang sarap talaga nitong kare-kare na niluto nyo. Siyempre, request mo yan, di ba? Kaya nagluto ako kasi gusto yan ng bunso ko. Naks naman! Paano naman po yung panganay nyo? Tagal ko nang gustong kumain ng tokwat baboy, ma. Sa susunod na lang yung sayo, PJ. Minsan lang naman mag-request yung kapatid mo, kaya pagbigyan mo na. Paano ba yan kuya? Ako na yung paboritong anak. Okay lang. Ako naman yung paborito nung anak mo eh. Pinaalala mo pa talaga ha? Oh, baka magkapikunan kayo dyan ha. Alalahanin yung nasa harap tayo ng grasya. Alam po namin pa. Saka nag-aasaran lang kami ni kuya. Hindi na po kami nag-aaway katulad nung dati. Tama po si Avi. Sanggang dikit na kami ngayon. Mabuti kung ganon. Sana magtuloy-tuloy na yan kasi sino-sino lang bang magtutulungan? Kayo lang ding magkapatid. Lalo na kapag nawala na kami ng papa nyo rito sa mundo. Ma, hindi pa po kayo mawawala ni Papa. Matagal pa po kayong mabubuhay. Makikita nyo pang lumaki yung apo nyo. Siyempre di ko naman sinasabi na agad-agad pero ganun talaga. Ang amin lang, masaya kami kasi nakikita namin kayong magkasundo. Hindi katulad ng dati. Tungkol sa bagay na yon, kasalanan ko po talaga yun ma. Masyado akong nainggit kay kuya. Akala ko kasi siya lang yung mahal nyo. Pero mahal nyo rin pala ako ni Papa. Masyado akong nagpakain sa galit na wala naman sa lugar. Mahal namin kayong magkapatid ng mama mo, Avi. Lagi mo yung isipin. Kapakanan nyo lang at ikabubuti ang numero 1 prioridad namin. Kaya nga masaya kami na mabuti ng relasyon nyo sa isa't isa. Anak, kung may pagkukulang man kami sa'yo ng papa mo noon, pasensya ka na ha. Hindi rin kami perpekto. Nasaktan ka rin namin sa mga salita at kilos namin noon. Napagtanto namin yon itong mga nakaraan kaya nga nagsisisi rin kami kung bakit naisip mong hindi ka namin mahal.
Hindi tama na lagi lang naming sinasabing mahal ka namin kapag nagagalit kami sa'yo sa tuwing nakakagawa ka ng hindi namin gusto. Dapat pinaparamdam din namin yon sa pamamagitan ng pagtatama sa'yo. Hindi ka dapat naming pinapahiya kaya akala mo tuloy hindi ka namin mahal. Pasaway naman po talaga ako nun, Ma. Kaya naiintindihan ko po kung bakit kayo nagalit sa akin ni Papa. Marami po akong bagay na ginawa na nakakadismaya. Hindi lang sa akin kundi sa pamilya natin. Kaya nagsisisi rin po ako. Gabi-gabi kong naiisip kung pwede ko lang balikan yung nakaraan para itama yung mga mali na ginawa ko. Hindi sana nagkalamat yung relasyon nating pamilya. Hindi naman tayo nagkasira, anak. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala. Ang mahalaga, pare-pareho nating na-realize yung mga pagkukulang natin sa bawat isa. Tapos tinatama natin. Mas pinagbubuti natin yung mga sarili natin ngayon. Tama si Papa. Hindi tayo perpekto. Pero yung pagmamahal natin sa isa't isa, yun yung nagbubuklod sa atin bilang pamilya. Ay, teka. May ibibigay pala ako sa inyo. Kunin ko lang sa kwarto. Ano kaya yun? Ewan ko dyan sa kuya mo. Daming surprise. Charan! Roses for you, Avi, and sunflower for Mama. Wow! May pabulaklak! Ang ganda! Pero anong okasyon, kuya? Wala naman. Masaya lang ako. Tapos naisipan kong bigyan kayo ng bulaklak. Sila lang? Paano naman ako? Kasi, Papa… Actually, may binili rin ako para sa inyo ni Papa, kuya. Kunin ko lang din sa kwarto. Huwag lang kayo maingay masyado ha, baka magising yung anak ko. Ano kaya yun? Excited na ako. Thank you sa pabulaklak, Nak. Ang ganda. Walang anuman, Ma. I love you. I love you too. Oh, eto. Uy, mga bulaklak din. Para ba yan sa amin ni Papa? Oo, kuya. Yellow tulips para sa'yo, tapos white naman kay Papa. O pa, para po sa inyo. Salamat, anak. Ngayon lang may nagbigay ng bulaklak sa akin. Sa akin din. Salamat, Avi. Wala yun. Siyempre, mahalaga kayo sa akin eh. Mahal ko kayo. Mahal ko ang pamilya natin. Meron po akong nabasa na ang unang bulaklak na natatanggap ng mga kalalakihan ay yung sa araw ng libing nila. Ayoko pong maranasan ni na Papa at Kuya PJ ang bagay na yon, kaya pinangako ko sa sarili ko na hindi na lamang sila ang palaging magbibigay ng bulaklak sa amin ni na Mama, kundi magbibigay na rin po kami sa kanila. Kung sa iba maliit na bagay lamang yon, ngunit malaki at malalim po ang kahulugan noon sa aming pamilya, Papa Dudut. Kaya nga kulang na lamang ay maghumiyaw sa labis na galak ang puso ko nang masayang tanggapin ni na Papa at Kuya ang kauna-unahang bulaklak na ibinigay ko sa kanila. Sa kasalukuyan ay nasa mabuting kalagayan po ang aming pamilya. Bagaman hindi ako nagsimula bilang responsableng anak, hindi po ako nagpatali sa nakaraan ko. Bagkos ay patuloy kong pinagbubuti ang disposisyon ko sa buhay para sa aking sarili at sa pamilya ko. Malaki po ang papel na ginampanan ng pamilya natin para mahubog ang ating pagkatao. Kumbaga sa loob ng ating sambahayan nagsisimula ang pundasyon na dadalhin natin kapag tayo naman ay bumuo ng sarili nating pamilya. Kaya mahalaga na mamayani ang pag-ibig sa loob ng ating mga tahanan upang maibahagi rin natin ito sa iba. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang istorya ng buhay ko at ng aking pamilya. God bless sa inyong istasyon at sa programang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Avi. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever